Na. So ito na mga idol, nung mapalitan natin ng CDI. So kinonvert na natin siya sa DC operated. So ito nakasusi na. Tingnan nyo lang mga idol, yung walang nalabas na sa high tension wire niya ngayon ay ito na siya ngayon. Yan o. Okay. Ayos na. So guys, ayan, meron tayong TMX125 dito, Alpha. So kararating lang natin, inuwanan na nung may-ari yung motor. So check natin kung anong problema nito. Lakas ang battery, hard starting. So check natin mga loads yung kanyang spark plug. So tingnan natin kung may lalabas na kuryente dito mga loads. Hard starting. Yeah. So pinatay muna natin yung pinaka flashlight ng cellphone mga loads para mas makita natin kung may nalabas na kuryente sa kanyang high tension wire. So tanggalan natin spark plug cap. Check natin. Nasablay pa yung kanyang spark plug. Mahina. May nalabas naman kuryente. Ang problema mga loads, mahina. Mahina talaga mga loads. So tinanggal natin mga idol yung kanyang spark plug. Ayan o. Tapos balik ulit natin spark plug cap. Kailangan dito mga loads ay talagang step by step. Bago pa balik natin yung kanyang spark plug, tingnan natin kung may kuryente lalabas. Tingnan nyo mga loads. Mahina talaga. So ito mga loads, so malakas naman yung kanyang battery. Bago pati ito, bagong palit. Ito yung ating pinower up line. So pinatatanggal nga sa kanyang mini driving light. Wala namang problema mga loads, so naglolos ko yung kanyang susiyan. Wala namang problema sa mini driving light yan. Wala yung kinalaman sa pupapandar ng ating mga motor. Yan yung lakas ng power. Oh. Ang problema sa kanya, hard starting. So wala po dyan yun. At ito ay pinaka-the best na itong ating power apply na ginawa. Wala dyan yun. 12.5. Ang problema sa kanya, yung nalabas sa high tension wire mahina. So yun ang ating aalamin mga loads. Kailangan itong kalasin yung tangke at saka upuan. Okay, check natin yung kanyang papuntang ignition coil mga loads. Naglolos na. Yan, check natin yan. So ito mga loads, naikpitan na natin yung kanyang socket bago ito. Check din natin yung mga socket. Baka may lost connection lang o madumi. Yan. Tapos tirahin lang natin ng contact cleaner. Tapos check natin yung kanyang ignition coil. Mga loads ating kinalas. Yan. So dito muna tayo sa primary coil. Naka-ohms tayo. So kailangan na rin pumalo ng 0.4 hanggang 1. So yan mga loads, 0.6. So pasok na pasok. So ngayon secondary, lagyan na natin sa 20k kasi mataas-taas na to. Makuha na natin to ng 0.5 5 ohms o 5k kilo ohms. So medyo mataas siya, 7.6. Okay pa din. So check muna natin yung kanyang stator mga loads. Kasi bihira naman masira ang ignition coil. So dito tayo mag-focus.
So color coding ng TMX Alpha, yellow, pink. Ito yan siya charging niya. Bago rin itong green na may lining na white at blue na may lining na yellow. So ito yung kanyang sa pulser. So hinugot muna natin mga lodi. Check natin kung goods yung kanyang pulser. Continuity tayo. Kailangan magpalo ng 100 plus. $125. So okay pa din, pero medyo mahina na yung sa pulser nya. Ulitin uli natin mga lodi. 123. Okay pa din, pasok pa din. Next yung ating sa primary, kasi naka primary pa ito mga lods, hindi sa DC operated, primary for AC drive. So balik lang natin yung kanyang negative, itong green na may lining na white at saka yung blue na may lining na yellow. So yan ang pulser ng ating or tachometer RPM ng ating TMX Alpha. So check natin itong primary. So ito yon, naka AC drive pa yung ating TMX Alpha. Tapos tingnan lang natin mga lods kung may supply na lalabas. Yan, eh. So meron din mga lods na nalabas sa kanyang primary coil. So double check pa natin, gamit tayo naman ng multi-tester para masigurado. Malalaman natin yan. Check naman natin yung kanyang primary AC drive. Dito mga double check lagi. Yun. So yun yung sasabi ko mga lods, kailangan double check lagi. 485 ibig sabihin pasok na pasok. Yan. Kaya kumisa pagka mahina na yung battery ng ating multimeter, kailangan din i-double check. So okay, pasok yung kanyang, medyo mahina na lang yung sa kanyang sa pulser, pero okay pa yung kanyang sa primary or AC drive ng ating TMX Alpha. So kung okay yung stator, okay yung ignition coil, pagka ganun mga loads, wala magiging problema to kundi sa CDI. Kasi pag na-check nyo yung stator, itong unahin nyo, okay sa pulser, okay yung sa kanyang AC drive, okay yung sa kanyang sa ignition coil, wala nang ibang magiging sira kundi CDI. Okay mga lods, yun nga, nang ma-check natin lahat, stator, okay, yung pulser nya, yung kanyang primary coil, AC drive, ayos pa rin, ignition coil, okay, spark plug, bago yung mga connection, may continuity, ang mga socket ng CDI, lahat yan may continuity, wala na ibang sira yung mga lods kundi CDI. Ganun lang mag-check mga lods, proper diagnose. So okay, para mas maintindihan mga lods, from CDI nya, wala siyang binabato, napapunta ng kanyang ignition coil, yan. So yan, nire-refresh na rin natin ignition coil. So ibig sabihin mga lods, walang ibinabatong kuryente ang CDI. So ito, sa basis do sa ating mga pag-check mga idol, bumili nga tayo ng dalawang klase. Binili natin CDI, isang pang AC, pang stock nitong TMX 125 at saka isang pang DC operated. So sa AC, yung pang stock nya napapandar sa kickstart, kaya lang hard starting pa din. Ngayon sa kanyang push start, hindi na rin mapagana kahit pamalakas yung battery. Pinalitan na rin natin ng bagong battery. Yung gamit ko ay hirap pa rin siyang pandarin. Kaya minabuti namin na napagdesisyonan na ito ay i-DC operated na namin, at para yung kanyang supply ay hindi pa bago-bago, para accurate na. Lalo pat ito naka-power apply na, ay talagang malakas yung ipapasok niyang 12 volts from AC, yung ating ACC ng ating TMX Alpha ay nakadepende na siya ngayon sa ating battery.
yun ang tinatawag nating DC operated. So ngayon, sa pagko-convert ng ating DC operated, ayan, mapapansin nyo, bumili na rin kami ng bagong socket. Yan ay iba ng color coding, dalawang red at saka dalawang black. So ayan yung black, yung nasa part ng kaliwa, yan yung pinaka negative. Bago yung nasa taas na red, yun yung ating papuntang pulser. Tapos itong black na isang ito ay papunta ng kanyang ignition coil. Yan, at yung isang red dyan sa may kanan sa ibaba, yan ang papunta ng ating ACC line. So madali lang na mai-convert yan mga lods, yung kanyang from AC, yung primary, hugutin nyo lang yan, yung kulay brown na may guhit na black ay kulay red na may guhit na black. Yan, dyan yung itatap bago mag-extend kayo ng wire dyan at padadalawin nyo dun sa kanyang ACC ng ating TMX Alpha, kulay black yon. Yan yung ating supply na nanggagaling ng battery. So bali 4 wire na lang ang pinagana natin dyan. Inalis na nga natin doon sa stock at binago na natin. So yung pinagtanggalan na yan, yan papunta ng stator ay balutan nyo at yan ay mag-extend tayo ng wire nga. Yan ang papunta ng ating sa CDI. Yan yung dating primary, yung kaduktong. So itatap natin yan sa ating ACC na galing na susian para mapagana natin yung ating direct current or DC operated na motor. So okay na mga idol, ito na. So okay na mga idol, ganun lang mag-convert ng AC, convert to DC. So tandaan niyo pagka hard starting, kahit may nalabas pang kuryente sa kanyang primary coil or AC stator, AC drive, convert nyo na sa DC operated. Yun lang mga lods. Thanks for watching.